Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po akong Ben. Ako ay 23 anyos at nakatira sa isang bahay dito po sa Cebu. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay tungkol sa aking kapitbahay na dati ay nais kong kaibiganin, ngunit ngayon ay pilit kong iniiwasan dahil alam kong aswang sila. Bata pa lang po ako. Kinagiliwan ko na po ang tumambay sa bakuran. Maaliwalas kasi doon at maraming paru-paro. May mga halaman akong tinanim doon katulad ng sitaw at talong dahil masustansya po ang mga iyon at madaling lutuin. Tuwing umaga, pagkabangon ko pa lang sa higaan, dumediretso kaagad ako sa likod bahay para asikasuhin ang aking mga alagang halaman na nagbibigay ng kasiyahan sa aking pakiramdam. Bali, Kuya Bari, solong anak lang po ako ng aking mga magulang. Isang albularyo si tatay, samantalang si nanay naman ay nagsisikap na magtrabaho sa isang tindahan para may maipantustos sa aming mga pangangailangan. Marami siguro ang nagtataka kung bakit kakaiba ang paraan ng pamumuhay namin. Kadalasan kasi ay lalaki ang nagtatrabaho at ang babae naman ay nasa bahay lamang. Ngunit sa amin kasi, Kuya Bari, si nanay ang nagtatrabaho at si tatay ang nasa bahay. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral ang aking ama dahil na rin sa kahirapan, samantalang ang nanay ko naman ay nagmula sa mayamang angkan. Pinili lang niyang iwan ang buhay na nakasanayan niya dahil mahal na mahal niya ang aking ama. Sa kabila po ng magkaiba nilang estado, hindi sila nagsusumbatan o nagkikwentahan sa kung sino man ang may malaking naiaambag at kung sino ang wala. Likas na maganda ang halimbawang ipinapakita sa akin ng aking mga magulang, kaya ako man ay mahal na mahal din sila. Nagtutulungan sila sa mga pangangailangan namin sa bahay, kaya para din naman kahit papaano ay mapasaya ko sila, gumawa ako ng munting garden po sa likod ng bahay namin na madalas naming tambayan tuwing nais naming magpahangin. Isang araw, abala ako sa pagbubungkal ng lupa nang mapansing may malaking truck ang huminto sa katabi naming bahay. Isang buong pamilya po ang bumaba. May nanay, tatay at isang anak na babae. Kakaiba ang kanilang mga pananamit. Halatang sosyalin at may lahi. Medyo kulay asul kasi ang kanilang mga mata, tapos yung anak nilang babae ay parang manika kung titingnan mo. Makailang beses ko pa nga silang nginitian, ngunit hindi man nila magawang magantihan ng isa ding matamis na ngiti. Kaya naman para mabawasan ang pagkapahiya ko ay umatras ako at nagpaalan sa kaedaran kong babae kahit mukhang wala naman silang balak na pansinin po ako. Kuya Bari, mabait ang kaedaran kong anak nilang babae. Madalas ko siyang makitang nakikipagngitian sa akin sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Iyon nga lang, alam kong hindi naman siya hahayaan ng kanyang mga magulang na mapagawi sa aming bahay dahil sa tuwing nanaisin pa lamang niyang lumapit, tinatawag na siya kaagad ng kanyang tatay. Para bang pinaghihigpitan siya sa hindi malamang dahilan. Isang araw, nakahanap ng pagkakataon ang babae na makipagkilala sa akin. Nataong may kausap ang kanyang ina sa labas ng bahay at nasa trabaho naman ang kanyang ama. Nakita ko siyang nagmamadaling lumapit sa akin at nakipagkilala. Grace daw ang kanyang pangalan. Sabik naman akong nakipagkamay sa kanya at sinabi din ang aking pangalan. Kuya Bari, ayon kay Grace, humingi siya ng pasensya sa akin dahil sa inasta niya noong nakaraang araw. Sana daw maintindihan ko na may pagkahigpit daw ang kanyang mga magulang at hindi siya basta-basta pinapakausap sa ibang tao. Tumango naman ako at sinabing wala naman iyong problema sa akin.
Hindi naman kasi maiiwasan na may mga magulang talaga na iniisip ang kapakanan ng kanilang mga anak. Sila yung mga magulang na ayaw magtiwala ang mga anak basta-basta kahit kanino. Masaya na sana kaming nag-uusap kung hindi nga lang ba nagulantang kami sa sigaw ng nanay niya mula sa kusina. Ang nanay ni Grace ay galit na sumugod sa bakuran at pinagalitan ang kanyang anak. Ipinagtanggol ko ang aking kaibigan, ngunit hindi ako pinakinggan ng ginang. Maras niyang hinila ang kanyang anak at pinapasok kaagad ng kanilang bahay. Pagkuway, dinuro pa nga ako at pinagsabihang wag nang lalapitan daw ang kanyang anak kahit kailan. Napapailing na lamang po ako, Kuya Barry, habang pinagmamasdan silang naglalakad papalayo. Wala akong karapatang panghimasukan ang kanilang buhay. Ngunit para sa akin, hindi ko kayang pagmasdan si Grace na sinasaktan ng kanyang nanay dahil lamang sa pakikipag-usap nito sa akin. Isang gabi, nagpaalam sa akin si nanay at tatay. Wala nang trabaho si nanay noon, ngunit si tatay ay isinama ng isa naming kakilala. May sakit ang kanyang anak at kailangang gamutin ng aking ama. Ayaw naman nila itong tanggihan, kaya kahit alam nilang alanganin ng oras ay lumabas pa din sila at nagtungo sa kabilang bayan. Sabi ni tatay ay kaya naman daw niyang maglakad ng mag-isa, ngunit makulit si nanay at nais talagang sumama. Wala akong nagawa kung hindi magpaiwan na lamang kasi wala namang magbabantay sa bahay. Uso pa naman noon ang pagliliwaliw ng mga akyat bahay gang para maghanap ng malilimas nilang mga bahay. Pasado 9:00 na ng gabi nang umalis silang dalawa. Nauna na kasing umalis ang susundo sana sa kanila. Ako naman ay nagsisimula na sa pag-aayos ng aking higaan noon at naghahanda na para matulog. Nahagip ng aking tingin mula sa bintana ang paglabas ng ina ni Grace. Itinigil ko ang aking pag-aayos ng aking kama at lumapit sa bintana. Naging balisa ako nang mapansing malikot siyang habang naglalakad-lakad. Para bang may hinahanap sa ibabaw ng mga bituin. Kakaiba ang aura niya ng mga sandaling iyon. Maputla siya at tila ba nangangati. Tumingala siya sa maliwanag at bilog na buwan. Nang masilayan ang liwanag nun at yakapin ang kanyang balat, ay hindi na ako nakapagsalita pa nang makita kong biglang nagbago ang iris ng kanyang mga mata. May mga kataga siyang binabanggit na alam kong tuluyang kukumpleto sa kanyang lihim na nais itago. May inilabas siyang malaking lalagyan ng botelya na may lamang parang langis at halos ipaligo ito sa kanyang buong katawan. Langis nga siguro dahil kumintab ang kanyang balat sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi kaagad ako nakagalaw. Pakiramdam ko ay tatakasan ako ng kaluluwa sa aking nasasaksihan. Tunay na nakita ko kung papaano nagbabago ng anyo ang isang tao para maging isang nakakatakot na nilalang. Gayon na lamang po ang pagkatakot ng aking nadarama. Ang kanyang mga kamay ay kusang loob na dumipa at pinaghiwalay ang mga paa. Nagulat ako dahil kasabay ng pagbabago nun ay tila ba tinutubuan siya ng makakapal na balahibo. Nagkaroon siya ng nakakangilong mahabang dila at may mahahaba at buhaghag na buhok na sa tansya ko po ay kayang makipagtagisan ng lakas na natitiyak kong hindi man lang papalpak. Ang kanyang mga daliri ay tinubuan ng matatalas na kukong alam kong kayang tumusok at humiwa kahit paggaano kakapal ng laman dahil sa talim. Kaya naman pigil na pigil ako sa aking paghinga. Kahit nasa kabilang lote lamang ako, ay natatakot ako na mapansin niya ako, lalo na't maliwanag pa
ang buong kwarto. Dali-dali kong hinablot ang lampshade kaya nagdilim ang silid. Umaasa akong hindi niya ako makikita pa sa pagkakataong ito. Maya-maya'y inilabas niya sa bibig niya ang nakakangilong huni na alam kong tanging mga aswang lamang na kagaya nila ang may kakayahang humuni ng ganoon. Isang aswang lakaw. Sa pagkakataong iyon, Kuya Bari, nabigla ako nang makarinig ng alulong mula sa itaas na bahagi ng kanilang bahay kung nasaan si Grace. Natakot ako sa kaalamang maging ang kaibigan kong iyon ay mukhang magbabago din ng anyo at pilit na winawasak ang salaming bintana ng kanyang kwarto. Napaantanda ako at taimtim na nagdasal. Mag-isa lang ako sa bahay at walang kasama. Kung sakali mang pagpiestahan ako ng aking mga kapitbahay, ay natitiyak kong walang sino man ang makakaalam nun. Nanginginig na nagkubli ako sa likuran ng kurtina. Maging ang paggalaw ng aswang ay nasundan ko hanggang sa magawa niyang makagapang na animoy parang butiki sa aming dingding. Mamatay-matay ako sa labis na takot, Kuya Bari. Alam ko kung saan nagpunta si nanay. Naisip kong sumunod kahit alam kong gabi na. Kaisa naman akyatin pa ako ng mga kapitbahay ko sa bintana at lantakan sa loob ng aming bahay. Inihanda ko ang aking sarili at ikinalma. Sinigurado kong walang kahit daga ang makakarinig ng aking mga yapak hanggang sa makalabas nga ako ng aking kwarto. Bago ako makaalis, nakita ko pa ang aswang kong kapitbahay na paggapang-gapang sa ibabang bahagi ng aming bahay. Kaya tansya ko ang oras na siya ay aakyat naman papunta sa aking kwarto, saka ako bumaba. Nagtatakbo akong hinablot ang itak na nasa kusina. Agad kong isinukbit ito sa aking bewang, saka nagmamadaling pinuntahan ang likod bahay. Dito ko naisipang tumakbo para makalayo ako sa tiyak na kapahamakan. Naisip ko kapag nakalayo ako sa bahay namin ay hindi na niya ako hahabulin. Ngunit nagkamali ako. Sa kadahilanang nakakatatlong hakbang pa lamang ako nang biglang daluhungin ako ng aswang na ina ni Grace. Nagsisigaw ako kahit nabigla ako sa labis na takot. Hindi ako kaagad nakagalaw, lalo na at pakiramdam ko ay tinatapala na ng aswang ang butas ko sa tenga at ilong gamit ang kanyang buhaghag na mga buhok. Nakakasakit din sa puso ang panlilisik ng kanyang mga mata na animoy gusto na akong mamatay kaagad. Kaya naman halos hindi humihinga na nilabas ko ang lahat ng aking lakas at nagmamadaling tumakbo palayo nang makawala ako sa kanya. Hindi ko na pinansin pa ang malakas na atungal ng nilalang. Ang mahalaga para sa akin ay makalayo kaagad ako sa kanya. Ganun pa man, napamura ako nang malamang sinusundan pa rin ako ng aswang. Naglalaway siya sa labis na pagkatakam, kaya hinigpitan ko ang aking hawak sa itak. Walang sabi-sabing tinapyas ko ang kanyang balikat gamit ang aking patalim. Nanginginig ako sa takot, ngunit naglaho ito nang makita kong tumalamsik ang dugo ng aswang na parabang nabigla sa ginawa ko. Marahil hindi niya inaasahang magagawa ko ang bagay na iyon. Umatungal ang nilalang at nagpagulong-gulong sa lupa. Ibig kong masindak nang makita ang nakakatakot niyang anyo. Mas lalong tinapangan ko pa ang aking sarili at ipinakita sa aswang na may pangontra ako sa kanya. Kahit masabihin na nating itak lang ito, ay alam niyang masusugatan siya at sigurado akong mapupuruhan siya, lalo na't karamihan sa mga patalim na pagmamay-ari namin ay puro pinahiran ng mga maaasim na prutas, partikular na ang katas ng kalamansi.
Maya-maya'y umangil ang aswang at kinalmot-kalmot ako kahit hindi naman niya ako abot. Kinilabutan ako nang makita ang haba ng mga kuko niya. Ngunit ganun pa man, hindi ako nagpahalata. Malakas ko siyang sininghalan kagaya ng bilin sa akin ni tatay kapag may nakasagupa daw akong aswang. Pinalayas ko ang aswang at mabangis na iwinasiwas ang itak. Sinigurado kong hindi siya makakalapit at sinadyang patamaan ang kanyang buhok. Dahil sa likas nitong talim ay nagawa kong putulin ang iilang hibla ng kanyang buhok kaya naging mas mabagsik ang kanyang anyo. Habang humuhuni ang aswang, ipinakita niya sa akin ang mahaba niyang dila. Walang takot na dumampot ako ng bato at mabilis siyang binato na ipinagtagumpay ko naman. Biglang umangil na naman nang tinamaan siya sa ulo. Mabilis pa sa 4:00 lumundag papalayo sa akin ang aswang. Paniguradong natakot siya nang makitang wala sa bokabularyo ko ang magpadaig na lang sa aswang. Hindi na ako muling ginulupa ng aswang hanggang sa dumating sina nanay at tatay. Ikinuwento ko sa kanila ang mga nangyari. Napamura si tatay at napasilip sa kapitbahay. Hindi niya akalaing ngayong gabi at nataon pa talagang nag-iisa ako ng sugurin ng mga aswang. Galit na inilabas niya ang kanyang mga kagamitan para sa pagiging isang santigwar. Nagulat ako, Kuya Bari, dahil hindi ko talaga inaasahang may mga bagay pala siyang kagaya noon. Para bang napaka-imposible na magkaroon siya ng mga bagay na pwede niyang ipanlaban sa mga aswang na nasa paligid lang namin. Matagal na daw niyang napapansin ang pamilya ni na Grace. Matagal na daw niyang alam na may kakaiba sa mga ito. Dumagdag lamang daw talaga sa aking hinala ang katakot-takot na katotohanan tungkol sa mga nilalang na pinagdududahan niya dahil sa mga kinikwento ko. Matagal na daw niyang alam na aswang ang mga ito. Nagulat ako nang ipakita niya sa akin ang isang botelyang may lamang langis. Ayon kay tatay, una itong kumukulo kapag may aswang na malapit sa amin. Ito ang nagsisilbing tagabanta sa mga may hawak nito na nasa malapit lamang ang kalaban. Mayroon din siyang buntot pagi na pwede din daw ilatigo sa mga aswang at may punyal na magagamit din kung sakali mang maghahabang buhok at dila ang nilalang na makakalaban niya. Inihabilin niya ang mga iyon sa akin dahil kailangan pa daw nilang bumalik ni nanay sa susunod na araw. Mas mabuti na daw na kung sakaling muling bumalik ang kapitbahay namin, kaya ko na daw ipagtanggol ang sarili ko at higit sa lahat ay handa ako. Kinabukasan na, nagmukha akong praning sa kaiikot sa aming bahay. Lahat kasi ng pwedeng silipan at daanan ng aswang ay nilagyan ko na ng asin at bawang. May mga tinik din kung saan-saan na alam kong ikasasabit ng mga aswang oras na magtangka silang atakihin na naman ako. Habang abala sa ginagawa ay naisipan kong silipin ang kabilang bahay. Tahimik lamang doon, ngunit namataan ko si Grace na malungkot na nakadungaw sa akin sa bintana ng kanyang kwarto. Payak akong napangisi. Mukhang nangihinayang si Grace dahil hindi ako nalapa ng kanyang ina. Sayang lang dahil kinaibigan ko siya. Kinagabihan, alam kong magiging balisa na naman ako. Maaga pa lang ay umalis na sina nanay at tatay kaya naiwan na naman akong mag-isa sa bahay. Ingat na ingat ako sa aking mga kilos at sa totoo lang, Kuya Bari, hindi ako basta-basta gumagamit ng ilaw kasi alam kong binabantayan nila ako. Hindi ako nagpaapekto ng takot at mas tinalasan ko pa ang aking pakiramdam.
Hindi na rin ako lumabas pa ng bahay kahit sa bakuran man lang. Ayaw kong bigyan ng hudyat ang pamilyang aswang na sugurin ako dahil lang na nasa labas ako. Malalim na ang gabi nang mahiga ako sa aking kama. Tahimik lang ako at pinakikiramdaman ang buong paligid. Maya-maya lang nahinto ako sa pagmumuni-muni nang makarinig ako ng mga ingay. Nagmumula ito sa bubungan ng aming bahay. Naglagay naman ako ng isang dakot ng asin sa aking bulsa, saka ako nagdasal. Alam kong magsisimula na naman sa pananakot ang nanay ni Grace. Sinubukan kong dumungaw sa bintana at nagdala ng salamin. Ito ang nagsilbing mata ko para makita ko kung ano ba ang mayroon sa itaas at nag-iingay ito. Walang ingay kong inilabas ang salamin at itinapat ko ito sa bubungan. Kumpirmado, may nakatuwad na nilalang doon at hugis tao ito. Bigla akong natensyon at kumabog ng malakas ang aking dibdib. Pakiramdam ko, Kuya Bari, ay aatakihin ako dahil sa isiping baka mapansin nila ako at mabilis na sagpangin. Mas bumilis pa ang pagtibok ng aking puso nang pagmasdan ko ito. Malapit lang lumabas ang maliwanag na kabilugan ng buwan, kaya alam kong magiging mabangis na naman ito pagkatapos magbago ng kanyang anyo. Maya-maya lang, nalukot ang aking ilong nang makaamoy ng masangsang na animoy na bubulok na patay na daga. Tila ba dumighay ang aswang at ang amoy na iyon ay nagmumula sa kanyang bibig. Agad kong hinila ang aking damit at itinakip ito sa aking ilong. Nakakasuka at nakakadiri talaga ang kanyang amoy. Tinitigan ko ulit ang nilalang at nakitang kakaiba ang hitsura nito. Hindi rin pangkaraniwan ang kulay ng kanyang balat. Nagsisimula na siyang magbago ng kanyang anyo. Mas lalong sumama po ang aking pakiramdam, Kuya Bari, at tila natuyuan ng laway at nahirapang lumunok. Natakot ako at nagimbal sa nakita ko sa bubong. Tama ba ang ginagawa kong pagsilip? Kinilabutan ako nang makitang lumawit bigla ang dila nito habang pinakikinggan ang paligid at pilit na isinisiksik ang kanyang mukha sa munting awang na nilikha niya sa bubong. Para bang gusto niyang makita kung nasaan ako at kung may iba pa siyang pwedeng daanan para makapasok sa bahay namin. Tagaktak na ang pawis ko habang tila na estatwa sa aking kinatatayuan. Maski po ang paghinga ko ay hindi ko na magawa. Para na akong tuluyang nanigas sa takot na kapag nalaman niyang pinagmamasdan ko lamang siya ay hindi lang lapang ang gagawin niya sa akin. Biglang umangil ang aswang nang mapansin niya ang salaming hawak-hawak ko. Kung hindi ba naman dahil sa aking katangahan ay kumislap kasi ito sa liwanag ng buwan kaya napatitig siya rito. Gigil na nagmadali ako sa pagpasok saka isinarado ko kaagad ang bintana. Nanginig ako sa labis sa takot. Hindi ko malaman kung ano ang aking gagawin nang bigla na lang akong mataranta sa bangis niya at bilis na gumalaw. Naging bayolente ang aswang, Kuya Bari, at dali-daling winasak ang isang parte ng aming bahay. Halos hindi ako makahinga sa labis na sindak. Mas nagregodon pa ang dibdib ko dahil sa kaba kaysa sa bilis kong makapagdesisyon kung ano ang aking gagawin. Kung kaya't nilakasan ko na lamang ang aking loob. Bukod kina Grace, may dalawa pa kaming kapitbahay sa di kalayuan. Kung sakaling makahingi ako ng tulong doon, alam kong makakalayo na ako sa matatalas na kuko ng aswang. Hinablot ko ang buntot pagi na iniwan ni tatay.
Lumabas ako ng bahay at iwinasiwas ang buntot pagi kahit wala naman talaga akong nakikita. Gusto kong patamaan ang aswang, ngunit naunahan po ako ng pagkataranta. Habang naglalakad, hindi ko na malayang nasundan pala talaga niya ako. Basta na lang niya akong dinaluhong dahilan para magpagulong-gulong kami sa lupa. Hinampas ko siya ng buntot pagi at alam kong nasasaktan siya, ngunit hindi ko alam kung bakit tila hindi ito sapat. Ang kanyang anak naman ay namataan kong nagwawala na naman sa loob ng kwarto nito. Mukhang isang malaki nga talaga yatang pagkakamali ang ginawa kong pag-alis ng bahay. Sana pala nanatili na lamang ako sa loob at baka marami pa akong makikitang mga bagay na pwede kong ipangontra sa kanila. Hindi ako nakapiyok nang kalmutin niya ako. Sumigaw ako at pumalahaw ng iyak dahil sa tindi ng hapdi. Pakiwari ko ay mapupunit ang aking buong katawan. Nanginginig na naghagilap ako ng pwede kong ipangontra sa kanya, ngunit gano'n na lamang ang gulat ko nang dumamba sa kanya ang anak niyang si Grace. Gulat na gulat ako sa aking nasaksihan. Tila yata ipinagtatanggol pa ako ng kanyang anak. Ang nangyari, silang dalawa ang nagtagisan ng lakas. Nakailang kagat at kalmot sa kanya si Grace, subalit wala man lang naging epekto yun. Sa bawat pag-atake nito ay umaangil lamang ang nakakahindik na ginang. Buong akala ko nga madadaig siya ni Grace. Nanghihina kasi siya at halos hindi na makagalaw, ngunit gano'n na lang po ang pagkaagulat ko nang makita kong biglang humaba ang kanyang buhok at pumulupot ito sa katawan ng sariling niyang anak. Sumingasing si Grace at sinugatan siya. Matutuwa na sana ako pero nagulat ako nang inilabas niya ang dila at nangangalit ang mga bagang na ipinulupot ito sa leeg ng kanyang anak. Ilang saglit lang, biglang pinanghinaan na ng katawan itong si Grace. Gusto ko mang tumulong, ngunit hindi ko magawa. Bigla akong natakot sa kaalamang baka ako naman ang isunod niya sakaling makialam ako. Nakita ko kung papaano tila parang papel na winarak niya ang balat ni Grace na noong mga oras na iyon ay umiiyak at pumapalahaw sa nadaramang sakit. Masaganang bumulwak ang dugo nito na hayok namang hinabol-habol ng ginang. Gamit ang kanyang matutulis na kuko, nagawa niyang himayin ang mga ugat hanggang buto. Sarap na sarap ang ginang na nilalantakan ng sarili niyang dugo at laman. Tumirik pa ang mga mata ng ginang habang nginunguya ang mga lamang loob. Kumalat ang dugo nun sa kanyang mukha. Nanlaki ang aking ulo, Kuya Bari, sa labis na pandidiri. Pakiramdam ko ay ang bawat himaymay ng aking laman ay ang kanyang nilalantakan. Kaya mabuhay akong tumayo at tinalikuran ang ginang. Dito ko napagtantong ang aswang ay aswang talaga at hindi kumikilala ng kahit na sinong kaanak, kaduguman o malapit na minamahal. Ang mahalaga sa mga aswang ay ang kanilang tiyan na kailangang malamnan palagi at huwag magutom. Kapag nangyari iyon ay mawawala pala sila sa kanilang sarili at tuluyan ng makakalimot. Kakaunti na lamang ang natira sa lamang loob ni Grace nang mapahinto sa pagkain ang nanay niya. Tila ba may napagtanto siya habang ngumunguya? Pinaglipat-lipat niya ang tingin sa nakahandusay na anak at sa kinakain niya. Maya-maya ay inahit ng ubo at nagsuka, saka pumalahaw ng iyak. Marahil doon lang niya nalaman na anak niya pala ang kanyang nilalantakan. Hindi na ako naghintay pa ng matagal. Nang bumaling ang kanyang tingin sa akin, ay kaagad na akong nagtatakbo pauwi sa aming bahay.
lalo na at naririnig ko ang malakas na pagtawag ng boses ni tatay. Bigla akong nabuhayan. Nakakita ako ng kakampi, kaya naman humahangos na akong umuwi at napahinto nang makitang kasama nila ang ama ni Grace. Hintakot na inilayo ko ang aking mga magulang sa lalaki, ngunit ayon sa kanya, hindi siya kabilang sa mga aswang na labis nitong kinatatakutan. Matagal na daw siyang nagdududa sa kanyang asawa, ngunit hindi lang talaga siya makahanap ng paraan para malaman ang lahat ng kanyang napapansin. Agad ko namang ikinuwento ang ginawa ng ginang sa akin at sa anak niyang si Grace. Wala siyang nagawa kung hindi umiyak na lamang at sinabing hindi na niya tatanggapin pa ang kanyang asawa sa kanilang pamilya. Ang ginawa nito kay Grace ay hindi makatao, kahit masabihin na daw naming hindi naman talaga ito normal. Wala siyang pakialam kung sugurin man siya ng ginang o patayin din, kagaya ng ginawa nito kay Grace. Ang mahalaga, nakaligtas ako at siya naman ang tutugis sa kanyang asawa para pagbayaran ang kasalanang ginawa nito. Marami pa rin ang hindi naniniwala sa kapangyarihan ng kulam. Tinatawag itong mitolohiya ng iba. Hindi ko rin naman sila masisisi, subalit ang sulat ko pong ito'y naglalayong patotohanan ang mga kwento patungkol sa mga kababalaghan ng itim na mahika. Kuya Bari, ako nga po pala si Esther. Hindi kailanman inililihim sa akin ni nanay ang abilidad niyang mangkulam. Ang kakayahan niyang umanong mangkulam ay isang pamana na nagmula pa sa pinakaunang henerasyon ng kanilang pamilya at ipinasa sa bawat panganay na babae. Nag-iisang anak po ako, Kuya Bari, at noon pa man, palagi na akong pinapaalalahanan ni nanay na balang araw ay ako ang papalit sa kanya sa larangan ng pangkukulam. Ang tatay ko po ay namatay sa sakit sa puso noong 9 na taong gulang pa lamang po ako. Pero ang totoo po'y hindi ito matatawag na natural death, kumbaga, sapagkat kontrolado ang pagkawala ng aking ama. Mahilig po kasi itong mambabae noon. Umuuwi ng lasing at sinasaktan si nanay sa tuwing hindi siya inaabutan ng pera. Bukod sa perang kinikita ni nanay sa pangkukulam, mayroon din naman siyang naiipon sa pagiging labandera, subalit hindi pa rin ito sasapat sa pang-araw-araw na pangangailangan namin dahil kinukuha ni tatay ang kinikita niya para gastusin lamang para sa kanyang bisyo. Hanggang sa dumating na po sa punto, Kuya Bari, na napagod na si nanay sa pagtitiis kay tatay at isang araw, sumilip ako roon sa isang silid kung saan ginagawa ni nanay ang pangkukulam niya. Nakita ko po ang litrato ni tatay na pinalilibutan ng mga sinindihang kandila at may ibinubulong na orasyon si nanay habang tinutusok ng karayom ang isang maliit na itim na manika sa bandang dibdib nito. Makalipas po ang ilang minuto, narinig kong may kumakatok sa aming pintuan at tinatawag ang aking nanay. Nang buksan po namin ni nanay ang pintuan, tumambad si Mang Ben na madalas nakainuman ni tatay. Hingal na hingal ito at halatang galing sa pagtakbo. Kumaring Mirna, si Paring Kaloy, inatake sa puso. Bulalas ni Mang Ben. Inatake raw sa puso si tatay habang nag-iinuman sila sa bahay ni Mang Nestor. Inaasahan ko na pong mangyayari iyon. Si nanay ko naman ay walang kare-reaksyon nang marinig ang masamang balita. Usap-usapan sa baryo ang haka-hakang ipinakulam ni nanay si tatay, pero hindi naman po namin ito masyadong pinagtuunan pa ng pansin. Ang mahalagay,
wala nang salot sa bahay namin. Hindi naman po ako nagalit kay nanay sa kanyang ginawa, Kuya Bari. Sa halip, nagpasalamat pa nga ako na wala nang mananakit sa amin at kukuha ng pera sa amin. Tampulan man ako ng tukso noong ako'y nag-aaral pa sa elementarya hanggang sa pagtungtong ko po ng high school dahil nga sa kilala bilang mangkukulam ang aking ina. Ngunit hindi naman po ako gaanong nagpaapekto. Batid kung darating ang araw na magkakaroon din ako ng kakayahang gantihan sila kapag ka ipinamana na sa akin ni nanay ang kanyang kakahayang mangkulam. Ngunit sa kasamaang palad po, pagka-graduate ko, Kuya Bari, ng high school, ay siya naman pong pagpapaalam ni nanay sa mundo. Ngunit bago pa man po ang araw na pumanaw si nanay, may ibinigay po siya sa aking isang itim na aklat. Nakasulat daw dito ang iba't ibang uri ng orasyon para sa iba't ibang uri ng kamatayan. Ipinaubaya niya rin sa akin ang manika at karayom na ginagamit niya sa pangkukulam. Ingatan ko raw ang mga ito hanggang sa dumating ang panahon na ipapamana ko ito sa aking magiging unang anak. Tila ba'y nagpapahiwatig na si nanay. Noong nawala si nanay at ako na lamang po ang naiwang mag-isa sa bahay dahil hindi naman po ako inako ng aking mga kamag-anak, lumuwas po ako ng Maynila gamit ang perang matagal ding inipon ni nanay para sana sa pag-enroll ko sa kolehiyo, pero mas pinili kong maghanap buhay na lamang muna noong makapagtapos ako sa high school. Namasukan po ako bilang isang kasambahay, Kuya Bari, sa isang marangyang pamilya. Yung amo ko pong lalaki ay nagtatrabaho sa isang kumpanya at ang asawa naman po niya ay nagtatrabaho sa Canada. Mayroon po silang 3 anak. Yung panganay na lalaki ay nasa ika-4 na taon noon sa high school. Iyong pangalawang babae naman po ay nasa ika-2 taon at ang bunso ay nasa ika-3 baitang sa elementarya. Maayos naman po, Kuya Bari, ang pakikitungo nila sa akin. Subalit mayroong isang pagkakataon pong hindi ko inaasahang kakatok sa pintuan ng aking silid ang amo kong lalaki. Madaling araw na po noon at oras na ng aking pagpapahinga, subalit bumangon ako sa aking higaan at agad naman siyang pinagbuksan dahil baka mayroon siyang kailangang importante. Nang bahagya ko na pong nabuksan ang pintuan, puwersahan niya itong itinulak at pinasok ako sa loob. Noong naroon na po kaming dalawa sa loob, bumaling muli siya sa pintuan at nilak ito. Mangyak-ngyak ako dahil sa takot. Tinanong ko siya kung ano ang kailangan niya, ngunit itinulak niya lamang ako sa kama at tahasang pinunit ang aking damit. Hindi po ako nakasigaw, Kuya Bari, dahil may hawak po itong baril at sa oras daw na sumigaw ako, tatama sa ulo ko ang bala. Napilitan na lang po akong hayaan siyang abusuhin ang aking kahinaan at pauwiin ang kanyang pagkauhaw sa laman. Noong matapos siya sa kanyang kahalayan, binantaan niya akong huwag magsusumbong sa kanyang asawa o sa kahit na sino kung nais ko pa raw umanong tumagal ang buhay ko. Tumango-tango naman ako habang nakatitig sa kisame. Nang umalis po ito sa aking silid, binalot ko ang aking sarili ng kumot. Hinalungkat ko ang aking mga gamit at hinanap ang itim na aklat na ibinigay sa akin ni nanay bago siya pumanaw. Ganon din ang manika at ang karayom. Kinuha ko ang litrato ng amo ko na nakadisplay sa sala at bumalik sa aking silid. Nilabas ko rin po ang mga kandila at ipinalibot ko ito sa litrato. Habang umiiyak, binuksan ko ang itim na aklat at binasa ang isang orasyon habang tinutusok ko ang karayom sa may bandang dibdib nito. Halos inabot po ako ng kalahating oras dahil sa ritual na ginagawa ko.
Kinaumagahan, nagtataka yung mga anak ng amo ko kung bakit hindi pa lumalabas ng kanyang kwarto ang kanilang ama kahit ilang beses na itong tinawag. Kung kaya't napagpasyahan nilang buksan ang silid nito gamit ang duplicate key. Tumambad ang amo kong nakahilata sa kanyang kama habang namumutla ang balat. Sinuri ng panganay ang pulso nito at doon nakumpirmang wala nang ang buhay ang kanilang ama. Ganoon na lamang ang kanilang pagkadismaya samantalang naroon lamang po ako sa sulok. Nagpapanggap na walang kinalaman sa sinapit ng ama nila. Iyon po, Kuya Bari, ang pinakaunang beses na ginamit ko ang kapangyarihan ng itim na mahika. Noong namatay po ang amo ko, kinuha ng asawa niya ang kanilang mga anak at isinama na sa Canada. Noong mga panahong din iyon ay nagkahulugan kami ng loob ng hardinero nilang si Mario. Isinama niya ako sa kanilang probinsya at doon nagsimula ng panibagong buhay. Inilihim ko po sa kanya ang tungkol sa aking pagiging mangkukulam dahil natatakot akong maglaho ang pag-ibig niya sa akin. Ilang buwan ang lumipas mula nang magsama kami ni Mario sa iisang bubong. Nagbunga po ang pagmamahala namin. Ngunit habang ipinagdadalang tao ko ang anak namin, ay siya namang unti-unting pagbabago ni Mario. Imbis na alalayan ako sa aking pagbubuntis, madalas itong wala sa bahay para makipag-inuman sa mga kaibigan niya. Madalang lang ding itong magbigay ng pera dahil maliit lamang ang kinikita niya sa pagkukonstruksyon. Minsan pa nga'y uuwi ito nang may markang lipstick sa kanyang liig. Ganun pa man, Kuya Bari, hindi ko naisipang gawin sa kanya ang ginawa ni nanay noon kay tatay. Umaasa pa rin po kasi akong magbabago rin ito kapag isa na kaming tunay na pamilya. Ngunit nabigo lamang po ako, Kuya Bari. Mag-iisang taon na po noon ang anak namin na pinangalanan naming Mia, ngunit nanatili pa rin siya sa dating niyang gawi. Uuwi ng lasing, hindi mag-aabot ng pera at mambababae. Punong-puno na po ang listahan ng mga utang ko doon sa tindahan upang maibigay ko lamang ang mga pangangailangan ng aking anak. Kapag pinipilit ko naman po si Mario na magbigay ng pera, sasaktan ako nito. Palibhasa'y inilaan niya lamang ang pera sa barkada at para sa babae niya. Napagod na ako, Kuya Bari. Kung kaya't gumamit muli ako ng itim na mahika. Isa-isa kong kinulam ang mga babae niya. Mayroong lumobo ang balat, nabulag at namatay sa sakit sa puso. Magmula noon, palagi nang umuuwi si Mario na matamlay ang itsura at tila ba napakabigat ng dinaramdam. Hanggang sa gumising po ako isang umaga na pinagsasampal ako ni Mario sa hindi ko malamang dahilan. Katabi ko noon ang aming anak na hindi matigil sa kanyang pag-iyak. "Ano bang problema mo?" Bulyaw ko kay Mario nang magkaroon ako ng pagkakataong magsalita. Tumigil ito sa kanyang pananampal sa akin at lumabas ng aming silid. Pagbalik nito'y dala-dala niya ang itim na aklat, manikat, karayom na ginamit ko sa aking pangkukulam. Hindi ko mawari kung papaano natuklasan niya ang mga iyon, gayong nakalagay po ito sa isang kahong disusi at nakatago sa isang sulok na iniingatan kong hindi makita ni Mario. Pagalit na itinapon niya ang mga ito sa aking harapan. "Totoo nga ba ang kutob kong isa kang kampon ng kadiliman?" Sigaw nito. "Kaya pala nakapagtatakang magkakasunod ang kamalasang nangyayari sa mga babaeng lumalapit sa akin." Dagdag pa niya. Dahil sa kanyang itinuran, nanginginig ang aking buong katawan at tanging mga hikbi lamang ang aking naitugon sapagkat walang salitang lumabas sa aking bibig.
Pilit ko man pong itanggi ang paratang niya'y hindi ko naman alam kung papaano ipapaliwanag ang sunod-sunod na insidenteng nangyayari at ang mga gamit ko sa pangkukulam na kanyang natuklasan. Matapos yun ay tumungo si Mario sa kusina, bit-bit ang itim na aklat at sinundan ko po siya roon. Pagkatapos ay binuksan niya ang kalan at itinapon doon ang aklat. Tinitiyak kong hindi ka na ulit makapambibiktima pa. Galit na saad nito sa akin. Tinangka ko man, ngunit hindi niya ako hinayaang makalapit sa kalan habang nakikita ko ang aklat na binabalot na ng apoy. Bumalik po siya sa silid kung saan patuloy pa rin sa pag-iyak ang aming anak na hindi ko nagawang patahanin. Inimpake ni Mario ang kanyang mga gamit at ang sabi niya'y makikipaghiwalay na raw siya sa akin. Paano si Mia? Sambit ko nang mangiyak-ngiyak noong nagkaroon na ako ng lakas na makapagsalita. Wala akong natanggap na kahit anumang sagot mula sa kanya at tuluyan na siyang lumisan, dala-dala ang kanyang mga damit. Magmula po noon, namuhay kami ni Mia na kami lang dalawa. Lumaki man siyang walang kinagisnang ama, tiniyak ko namang busog siya sa pagmamahal ng isang ina. Yung aklat nga po pala ay hindi naman napinsala ng apoy dahil sa taglay nitong itim na mahika. Iyon ang hindi alam ni Mario. Kinalaunan, namatay siya dahil sa sakit sa puso. Ngunit ang lihis sa kalaman ng lahat ay pinlano ko ang kanyang pagpanaw, dala ng puot at galit na idinulot niya sa akin. Mula noon ay tinuloy-tuloy ko na ang paggamit ng aking kakayahan. Opo, Kuya Bari, pinagkakitaan ko ang pangkukulam. Marami po akong naging customer. Yung iba ay ipinakulam ang mga kabit ng asawa nila. Kalaban sa negosyo, karibal sa pag-ibig at marami pang iba. Simple lang naman Kailangan lamang nilang ibigay ang litrato ng kanilang ipapakulam sa akin at ako na ang bahala. Ang pagpapaliwanag ko sa anak kong si Mia ay isa akong manggagamot sapagkat ayaw ko pong malaman niya ang tungkol sa aking pagiging isang mangkukulam. Wala rin po akong balak na ipamana sa kanya ang kakayahan kong ito dahil gusto kong mabuhay siya ng normal. Lumipas po ang ilang taon. Muling nahulog na naman ang aking loob sa isang lalaki. Nakilala ko siya noong naghihintay ako sa may eskwelahan upang sunduin si Mia na noon ay nasa ika-6 na baitang na. Sakto namang hinihintay rin niya ang kanyang 7 taong gulang na pamangkin. Nagkausap po kami at nagpakilala siya bilang Miguel. Ang sabi niya ay dati siyang nagtatrabaho sa isang BPO company pero nag-resign din siya upang i-manage ang grocery store na ipinatayo ng ate niya. Nahihirapan umano siyang bawiin ang puhunan sapagkat wala naman umano siyang masyadong alam pagdating sa negosyo. Hindi na raw kasi kaya pang i-manage ng ate niya ang grocery store mula nang ma-stroke ito at naging bedridden. Sinalo na rin ni Miguel ang responsibilidad sa uniko iho nito dahil ang asawa ng ate niya'y dating pulis na nabaril sa gitna naman ng police operation. Ipinakilala ko naman ang aking sarili. Naikwento ko rin ang pag-iwan sa akin ng dati kong asawang si Mario noong mag-iisang taon pa lamang ang aming anak. Natanong ni Miguel kung sinusustentuhan pa raw kami nito. Sabi ko naman sa kanya, matagal nang patay si Mario, ngunit hindi ko na sinabi ang tungkol sa kaalamang kong pangkukulam. Simula noon, Kuya Bari, madalas na kaming magkita ni Miguel sa tuwing susunduin ko po ang aking anak at siya naman ay ang kanyang pamangkin. Naging madalas na rin ang aming pagkukwentuhan hanggang sa isang araw. Umamin ito sa kanyang nararamdaman para sa akin. Ako naman po'y naguguliminahan pa rin noong mga panahong iyon sapagkat iniisip ko pa rin
kung handa na ba akong ipagkatiwala muli ang aking sarili sa isang lalaki. Sobra-sobrang paghihirap na po kasi ang aking pinagdaanan magmula pa kay tatay, sa dati kong amo at kay Mario. Subalit ipinakita ni Miguel na siya'y iba sa kanila. Nangako siya sa akin na kung tatanggapin ko ang kanyang pagmamahal, ituturing niyang parang anak daw niya si Mia at mamumuhay kami bilang isang buong pamilya. Pinag-isipan kong mabuti ang kanyang mga sinabi. Ngunit isang araw, napagpasyahan kong bigyan siya ng pagkakataon. Naging mangnobyo't nobya kami. Madalas po siyang bumibisita sa bahay at nakikita kong komportable naman ang anak ko sa kanyang presensya. Napag-uusapan din namin ang kasal at ang pagsasama sa iisang bubong, ngunit inamin ko sa kanyang hindi pa ako lubusang handa, ni hindi ko pa nga kayang humarap sa kanyang mga magulang. Hindi naman siya nagtaka at nauunawaan naman daw niya at maghihintay raw siya hanggang sa maging handa na ako. Nadiskubre ko rin pong religyoso pala itong si Miguel. Kapag kayayain niya akong magsimba tuwing linggo, idadahilan ko pong abala ako sa mga gawain sa bahay. Ngunit sa totoo lang po, Kuya Bari, ay hindi po lamang talaga ako handang humarap sa nakatataas. Napakalaking impluwensya ang idinulot ni Miguel sa buhay ko, Kuya Bari. Itinigil ko ang aking pangkukulam na hindi niya kailanman nalaman. Nais ko pong maging isang babaeng karapat-dapat ng kanyang pagmamahal. Tinalikuran ko ang itim na mahika. Sa loob ng ilang taon ko ng pamumuhay, noon pa lang ako natutong magdasal at humingi ng kapatawaran para sa mga taong kinitlan ko ng buhay at pinagdusa. Unti-unti akong nagsimula ng panibago at mas magandang buhay kasama si Miguel. Hanggang sa napagpasyahan ko pong tuluyan ng gawing legal ang aming relasyon at magpakilala sa kanyang pamilya. Naroon pa rin ang takot sa puso ko na mahusgahan at hindi matanggap ng kanyang mga magulang dahil sa pagkakaroon ko ng anak. Baka isipin nila'y maging palamunin lamang kami ni Miguel. Paulit-ulit namang pagpapaalala ni Miguel sa akin na wag daw akong mangamba dahil mababait naman daw ang kanyang mga magulang. At dumating na nga ang araw. Noong naroon na kami sa loob ng tarangkahan ng bahay nila, kumatok siya sa pintuan at siya namang pagbukas ng isang ginang. Nagmano rito si Miguel at ganoon din ako. Ma, si Esther nga pala, yung kinikwento ko po sa inyo. Masayang sabi ni Miguel. Oh, aba, tuloy kayo. Nakangiting sabi naman ng nanay niya. Pagpasok namin sa loob, nadatnan namin ang papa niya na nakaupo sa sofa. Nagmano kami rito ni Miguel at magaan din ang pakikitungo nito sa akin. Naghanda ng tinolang manok ang kanyang ina para sa tanghalian. Habang sabay-sabay kaming nanananghalian, maraming natanong ang mga magulang ni Miguel tungkol sa dati kong asawa, sa aking mga magulang at aking anak. Malugod ko naman pong ikinuwento ang lahat at siyempre hindi ko na isinama roon ang tungkol sa aking kakayahan na mangkulam. Hindi naman po ako nakatanggap ng panghuhusga sa kanila. Buong puso nilang tinanggap ang aking sitwasyon. Tunay ngang napakaswerte ko kay Miguel. Noong matapos na kaming kumain, ang sabi ni Miguel ay ipapakilala niya raw ako sa ate niya na nagpapahinga lamang sa kanyang silid. Tinungo namin ang kwarto ng ate niya at sa sandaling binuksan ni Miguel ang pinto, tumambad sa aking mga mata ang isang babaeng pamilyar ang hitsura. Nakahiga lamang siya sa kama at hindi po makagalaw ni makapagsalita.
Ate, si Esther nga pala, nobya ko. Kapag kakinasal na kami, magkasama naming palalaguin yung grocery store. Masayang wika ni Miguel. Nakatitig lamang sa amin ang ate niya dahil hindi ito makapagsalita. Inalala ko kung saan ko siya posibleng nakasalubong o nakita dahil nga pamilyar po talaga ang mukha niya sa akin, Kuya Bari. Nang matapos akong ipinakilala ni Miguel sa atin niya'y dinala naman ako sa grocery store nila na ilang minutong lakad lang naman ang layo mula sa bahay nila. Noong makarating na kami roon, nadiskubre ko pong may katabi pala itong isa pang grocery store. Ang sabi ni Miguel, sila raw ang naunang magtayo roon sa lugar na iyon at hindi raw maganda ang relasyon nila sa may-ari ng katabing grocery store dahil madalas daw nasiraan nito ang kanyang pamilya upang malugi ang kanilang negosyo. Mula sa isang transparent na salamin, nakita naming lumabas ang isang babaeng nasa 40 anyos ang edad sa kabilang grocery store. Itinuro siya ni Miguel sa akin at ang sabi niya'y iyon ang may-ari nun. Unti-unti kong napagtanto, Kuya Bari, kung bakit pamilyar sa akin ang hitsura ng ate ni Miguel. Ang ate ni Miguel ay isa sa mga nakulam ko. Sariwa pa rin sa aking alaala ang pagpunta sa akin noong ginang na lumabas sa kabilang grocery store. Ipinakita niya sa akin ang litrato ng isang babaeng mukhang nasa lagpas 30 ang edad. Hindi niya nasabi sa akin ang dahilan kung bakit gusto niyang ipakulam ang babaeng nasa litrato. Basta't ang sabi lang niya'y bigyan ko lamang daw ito ng isang panghabang buhay na sakit. Noong mga panahong nang kukulam ako, Kuya Bari, ay wala na akong pakialam sa mga dahilan dahil ang kailangan ko ay kumita ng pera. Hindi ko kaagad napagtanto na ang babaeng nasa litratong iyon ay ang ate ni Miguel sapagkat mayroong kaunting pagbabago sa itsura nito kumpara sa itsura niya sa litrato. Marahil ay dulot ng pagkakaroon niya ng sakit. Bigla akong parang binuhusan ng malamig na tubig. Nanlamig ang aking buong katawan. Nakaramdam ako ng labis na pagsisisi at konsensya. Nagalit po ako sa aking sarili dahil sa ginawa ko. Nais ko sanang tumakbo papalayo kay Miguel at huwag nang magpakita pang muli. Kinagabihan, pinag-isipan kong mabuti kung ano ang aking magiging pasya patungkol sa relasyon namin ni Miguel. At kinalaunan ay napagpasyahan ko pong makipaghiwalay. Hindi ko na po sinabi ang tunay na dahilan sa aking pagsisinungaling. Ang nais ko lamang ay pagtuunan ng pansin ang aking anak at hindi pa talaga ako handang ialay ang aking sarili sa kanya dahil hinihilom ko pa ang mga sugat sa aking puso na dinulot ng aking masamang nakaraan. Dahil doon, nakiusap naman si Miguel na kung maaari ay pag-isipan kong muli ang aking desisyon. Ngunit ang tugon ko'y buo na ang aking loob at mas makakabuti kung maghahanap na lamang siya ng babaeng walang hinihilom na mga sugat. Iyong babaeng walang bahid ng dumi ang nakaraan. Hindi po ako karapat-dapat kay Miguel. Humingi ako ng tawad bago tuluyang putulin ang aming koneksyon. Ganun pa man, pinagsikapan kong ipagpatuloy ang aking pagbabago. Baon-baon ko pa rin po ang mga bagay na natutunan ko kay Miguel, katulad ng pagsisilbi sa simbahan at pagdarasal. Ibinaon ko na po sa lupa ang itim na aklat at ang mga gamit ko noon sa aking pangkukulam. Nag-focus po ako sa pagpapalaki ng aking anak at kasalukuyan po akong nagpapatakbo ng isang maliit na tindahan sa harap lamang ng bahay namin nang sa ganoon ay mayroon po akong kinikitang pera sa araw-araw na pangangailangan.
Dumaan ang mahabang panahon. Balita ko rin po pala ay mayroon na ring sariling pamilya ngayon si Miguel. Nakatuwang niya ngayon sa pamamahala ng grocery store nila. Kuya Barry, wala na po akong mahihiling pa para kay Miguel. Kung hindi, hangad ko lagi ang kanyang kaligayahan. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Barry. Salamat po kung sakaling maisalay sa inyo po ito sa inyong channel upang maging daan upang mamulat ang karamihan mula sa tuksot kasamaan. Lubos na gumagalang, Esther. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang Sundo.